sa gitna ng direktang akusasyon ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging sa unang ginang ng paggamit ng mga umano ng mga ito ng illegal na droga, walang balak ang palasyo na sampahan ng senadora ng kaso. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, ipinapaubaya na nila ang desisyon sa DOJ at Ombudsman kasabay ng paninindigang hindi bababa sa pwesto ang Pangulo. Kaugnay pa rin ito, nagbigay ng kanyang naging reaksyon ang presidential son na si Sandro Marcos at sinabing ang naging aksyon at paratang ng senadora ay hindi asal ng isang kapatid. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Criza Lopez. Sa kabila ng naging tirada ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay First Lady Liza Araneta Marcos sa paggamit ng illegal substance, wala pang plano ang palasyo na panagutin ng senadora sa naging paratang nito ayon sa palasyo. As of now, we do not have any plan of making any legal action against her. So let's just wait. Sa ginanap na rally ng religious group na Iglesia ni Cristo, sinabi ni Senator Amy Marcos na matagal nang gumagamit ang Pangulo kasama pa ang First Lady ng illegal substance at ayon sa mga political analyst, pagpapakita ng destabilization ang naging paratang ng kapatid ng Pangulo. Giit ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ng Department of Justice at Office of the Ombudsman kung magsasagawa ng investigasyon laban sa pahayag ng senadora. Binuweltahan din ni Undersecretary Castro ang mga kaalyado at taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nananawagan kay Pangulong Marcos na mag-resign na bilang Pangulo. Anya, wala sa opsyon ng presidente na iwanan ang kanyang posisyon. Papubang i-memorize ito. Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. Giit ni Castro, paraan lamang umano ng mga destabilizers para mailihis ang tunay na problema nang sa gayon ay makaligtas umano ang mga tunay na sangkot sa korupsyon. Para mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Samantala, sumagot na rin ang anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos sa mga paratang ni Senator Amy. Mariin niyang sinabi na hindi asal ng isang tunay na kapatid ang mga paratang ng kanyang tita. Pahayag niya na masakit makita kung hanggang saan na nakarating ang senadora para paratangan ang kanyang ama, katulad na lamang umano ng pagsasabi ng mga kasinungalingan para mabuwag ang administrasyon. Pinasinungalingan niya ang pahayag ng senadora laban sa kanyang ama at ina bilang kawalang basehan. Sagot naman ni Amy, handa siyang magpa-DNA test kung kakasarin ang first family sa hair follicle test. Sa kabilang banda, muling binilikan ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha ang negatibong resulta ng drug test ni Pangulong Marcos noong 2021. Anya, pinatotohanan na ng mga opisyal ng ospital ng Senado na negative sa paggamit ng illegal drugs ang Pangulo. Mariin na sinabi ni Guisha na tanging malakas na ingay lamang ang mga paratang ni Senator Amy laban kay Pangulong Marcos. Hinamon niya kung tunay na seryoso ang senadora sa kanyang mga tirada, dapat ay seryoso rin ang senadora sa paglalabas ng ebidensya. Sa kabilang banda, pahayag ng Kabataan Party List sa sitwasyon ng pamilya Marcos ngayon, malinaw na halimbawa ang girian ng pamilya Marcos na hindi dapat umano ginagawang business ang pamamahala sa mga pampublikong opisina. Panawagan pa rin ng grupo ang mahigpit na pagbabawal sa political dynasties. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.